Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat naman po tayo ay maayos ang kalagayan. Siyempre, nitong mga nakaraang araw, matindi na naman ang heat index, no? At napakainit po ng klima. So, syempre, ang aking paalala lamang po, no, let's always hydrate and syempre, avoid natin ang mga outdoor activities, no, especially yung mga from noontime hanggang mga early afternoon. So, ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong mga nakaraang linggo? So, syempre, unang-una dyan, no, samantalahin ko na po ang pagkakataon upang batiin po, no, ang ating mga kabarangay ng isang Happy Easter, no? Sana ay ang Holy Week na lumipas ay na take advantage natin, no, yung panahon na ito upang makapagnilay-nilay, no, makapagdasal at syempre makapagpasalamat din, no, para sa mga blessings na natatanggap po natin. Syempre sa ating mga ibang kababayan din, no, sana nasulit natin ang mahabang bakasyon, no. Ito yung pagkakataon para tayo makapagpahinga at makapag-recharge din. So, syempre, dito sa Barangay San Antonio, no, nagkaroon tayo ng ilang mga pre-Holy Week and Holy Week activities as well. Syempre, no, nung nagsimula ang Lent, no, nagkaroon tayo ng Via Crucis o yung community na Stations of the Cross. At right before Holy Week, no, nasundan naman po ito ng pagdalaw ng Poong Nazareno sa ating barangay, particular dito sa Barangay Hall. So, it was a very quick visit. At ipinasyal din siya sa iba't ibang barangay na sakop ng ating parokya. Siyempre, bukod dyan, no, nagkaroon din na ipinasyal din ang Poong Nazareno sa Ortigas Park na kung saan ay meron din ginanap po na banal na misa. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating parokya, ang Holy Family Parish, no, for always involving the barangays, no, sa iba't ibang mga activities po ng ating parokya. At syempre, no, aking pagpapasalamat din sa ating very energetic na parish priest na si Father Joseph Santos. Syempre, during Holy Week, no, bagamat very shortened, no, ang ating work week, every Holy Thursday, no, annual tradition na po natin to ng ating barangay, ang Barangay San Antonio ay nakikiisa sa Lakbay Alalay, no? So yung Lakbay Alalay, ang main beneficiaries nito yung mga nag-aalay lakad papuntang Antipolo, no? So pumipwesto tayo dito sa may corner ng Ortigas Avenue and Meralco Avenue na kung saan ay nakasetup ang ating mga personnel mula sa ating disaster management team, no? At syempre, bakit tayo nandun, no? Of course, para sa quick response, para sa mga baka mayroon may kailangan ng medical attention at gayon din, no, meron din kailangan ng agarang responde. Syempre, alay lakad yan no, talaga lalo mainit pa ang panahon. So syempre, kinakailangan na nakaabang tayo diyan, no, just in case, no, na meron man mangyari. Pero thankfully, no, sa marami pa rin ang namanata at wala naman untoward na incident na nangyari. At bukod diyan ay naghanda rin tayo ng libreng drinking water para sa mga participants ng alay lakad. Parang higit kumulang 125 gallons ang naubos, no? Kaya't mga bandang alas 10 ng gabi, no, nag-pack up na rin ang ating B-Dream team doon sa ating location. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating B-Dream team, of course led by Kagawad Melvin Villaruz. And alam naman po natin, no, summer na, summer vacation na at kakatapos lang din halos ng mga graduation, no, graduation season na ngayon, no. Alam ko hanggang Mayo meron pang iilan ng mga graduation ceremonies, pero no, karamihan ng mga seremonyas ay ginanap na hanggang April 15. So syempre tayo dito sa Barangay San Antonio, nagkaroon na tayo ng moving up ceremony para sa ating BSA Child Development Center. And mahigit 100 bata, no, o mag-aaral ang ating mga naging movers, no, o nag-move up, no, during this very special day. So syempre yung iba, no, mag-move up to a level na nasa CDC pa rin sila, at yung iba naman po syempre magbi-big school na come next school year. So again, ang aking pagpapasalamat
sa ating mga mag-aaral, of course, sa mga parents and guardians, no, for all the cooperation dito sa school year 2024 to 2025. At syempre, sa ating mga CDC teachers and staff, no, maraming salamat sa inyo. At syempre, sa ating committee co-chair on education na si Kagawad Pauline Blando. So muli, sa lahat ng mga nagsipagtapos at nag-move up, congratulations at good luck sa susunod na school year. At syempre, no, ang inyong lingkod, no, of course, representing Barangay San Antonio ay naimbitahan din sa iba't ibang mga graduation ceremonies at mga recognition days. No? Pero pasensya na rin po, no, ang aking paumanhin, no, dahil hindi talaga lahat ng mga araw na yon ay na-attendan natin. Actually, isa lang, no, ang ating talagang naisama sa lahat ng mga imbitasyon, at yan po ay ang ginanap na Recognition Day ng Orambo Elementary School, na kung saan kinilala, no, ang ilan sa mga mag-aaral na nagpamalas ng kanilang mga skills and talents. No? So maraming mga special awards for all grade levels hanggang grade 6 sa Orambo Elementary School. At nakakatuwa, no, makita rin na ilan sa mga awardees ay mismong mga kabarangay natin, mga taga-barangay San Antonio. So again, congratulations sa lahat ng mga awardees, lalong-lalo na special shoutout sa ating mga kabarangay. At syempre ang aking pagbati din, no, aking pagpapasalamat. And again, congratulations sa pamunuan ng Orambo Elementary School for, again, a very successful school year. And of course, we'd also like to share a few proud to be BSA moments. No? Kamakailan ay nagpamalas ng mga proud to be BSA moments ang ating mga kabarangay, no? These past weeks. No? At unang-una dyan, syempre, ang aking pagbati kay Mr. Kent Magno, na ating kabarangay na naging official contestant ng Pasig City sa King of the World 2025, a very prestigious na male pageant. At nakakatuwa, no, na ang ating mga kabarangay, no, hindi lamang tayo sumasali sa mga beauty pageants, no, pati ang mga male pageant ngayon ay or male competitions, no, ay nasasalihan na rin ng ating mga kabarangay. So of course, si Kent, no, nakatanggap pa ng special award, no, King of the World 2025 for tourism, no. At again, we're very proud of you. Again, maraming salamat, Kent, sa pagtaas ng bandera ng Barangay San Antonio. And of course, we wish you all the best, no, on all your future endeavors. At syempre, ang aming pagbati din sa ating mga TESDA scholars na nagsipagtapos sa bread and pastry making, no? Of course, in collaboration with ICA. At bukod dyan sa kanilang pagtatapos, no, ang pagkumpleto ng kanilang bread and pastry making program, no, nakatanggap pa sila mula sa TESDA ng libreng electric oven at mixer. So sana, no, kung magve-venture man tayo to a small business, no, dahil sa mga skills na ating na-acquire dahil sa training po na ito, no, talagang malaki ang tulong nitong electric oven and mixer po natin. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating committee co-chair on livelihood na si Kagawad Ping Aguilar. Of course, sa ating collaborators, ang ICA, na patuloy na tumutulong sa atin sa pag-enhance ng mga skills ng ating mga kabarangay. Siyempre, ang aking pagbati din sa ating BDRRM personnel na kamakailan ay nakapasa sa kanilang TESDA training, no? TESDA scholarship for driving. So sila ngayon ay NC2 certified na, no, ng TESDA, at sila ngayon ay hindi lamang drivers ang tawag sa kanila, kundi transport officers. So again, congratulations, at patuloy po nating itinataas, no, ang antas ng ating pagseserbisyo dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat din sa ating B-Dream co-chair na si Kagawad Melvin Villaruz. And of course, we're also very happy to share, no, na kamakailan ay in-award na natin ang ating mga first quarter awardees ng ating Balik Super Alindog
program. So itong Balik Super Alindog program natin para sa ating mga empleyado, hindi lamang po ito parang biggest loser, no? Ano po ito? Talagang what we're trying to promote dito is yung lifestyle change, no? Para for overall health and wellness. So nakita naman po natin hindi lamang crash diet, no, ang kanilang naging options, no, para manalo, pero bukod sa syempre sa pagbaba ng timbang, no, yung mga iba't ibang aspeto pa pagdating sa pangkalusugan ay na-achieve din natin. So syempre una pa lang ito, no, every quarter ay kikilalanin po natin ang ating mga nag-excel, no, dito sa ating Balik Super Alindog program. At syempre sa end of the year, which is on December, no, syempre magkakaroon din tayo ng parang overall winner, no, dun sa makakakamit ng or yung best na overall wellness, no, sa ating mga participants. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga participants sa Balik Super Alindog program at naway patuloy tayong maging inspirado, no, sa tamang nutrisyon at pagkakaroon ng pagsasagawa ng regular exercise. So again, maraming salamat din sa ating kagawad Committee Co-Chair on Health and Nutrition na si Kagawad Rachel Rustia for leading this program. And mga kabarangay, ako rin po ay nagpapasalamat sa ating Pasig City local government sa isang very successful na data capturing activity para sa mga bagong PVC IDs ng ating mga senior citizens. Of course, ginanap lang ito last Monday, no? At nakakatuwa, no, na we'd also like to commend the city government for a very smooth, no, and fast process, no. Talagang halos lahat ng nakausap kong senior citizens na pumunta dito sa ating barangay ay tuwang-tuwa sa mabilis na proseso. At syempre, ang aking pagpapasalamat din syempre sa ating mga BSA lolo and lola na talagang pumunta sa ating barangay hall para makiisa dito sa data capturing activity. Alam natin, kakatapos lang ng Holy Week at baka nasa bakasyon pa yung iba. Pero again, more than 50% halos of all our registered senior citizens ang nakiisa dito sa data capturing activity ng ating city government. So again, dun sa mga hindi nakarating, no, again, that's another 50%, no, mahigit 600 pa yan, no, na mga senior citizens. So makipag-ugnayan lamang po kay Miss April De La Torre, no, para maiayos na ang rescheduling, no, para makuha na rin ang inyong mga datos para sa i-release na bagong PVC ID for senior citizens ng ating city government. So again, ang aking pagpapasalamat sa Pasig City OSCA, sa Pasig City MIS, of course, sa ating mga barangay employees, yung workforce natin na talagang nagtulong-tulong. Alam ko, ang hugot sa inyo from different departments, no, pero nagtulong-tulong tayo para maisagawa natin ng maayos, no, ang ating data capturing dito sa Barangay San Antonio. So again, maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong kooperasyon. And mga kabarangay, patapos na ang buwan ng Abril. At syempre, no, pagpatapos na ang buwan ng Abril, nandyan na ang ating mga monthly sustainable program sa Barangay San Antonio. So syempre, unang-una dyan ang ating BSA Sininggaling program, no, na medyo inagahan natin ang pagsasagawa po nito. Ginanap po natin siya yung weekend bago mag Holy Week. At syempre, no, naging patok na naman po, nakakatuwa na makita natin ang ating mga suki, no, at gayon din, no, hindi talaga lalagpas ang isang buwan na merong mga first time na nakakapag-try at nakiki-participate dito sa ating BSA Sininggaling program, no. Talaga na-appreciate nila yung pagkakaroon ng monthly na free art workshop dito po sa ating barangay. So of course, ang ating naging volunteer artist noon is our very own Jocelyn Losaria, no, na ano ba to? Parang Easter, no, ang ating naging arts and craft activity, no, para po sa araw na iyon. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga participants, of course, sa ating BSA workforce na talagang nagtutulong-tulong sa logistics at saka sa preparations natin tuwing meron tayong sininggaling program. At syempre sa ating Committee Co-Chair on Tourism, Culture and Arts na si Kagawad Venus Laput. And mga kabarangay, ang ating BSA Pray and Play program ay also nag-resume na rin, no? At
ngayon ay may bago ng schedule every last Thursday of the month. At ito'y gaganapin ng 2 p.m. na po. No? So, sakto naman no, na 2 p.m. dahil unang-una, bakasyon. So, syempre, itong mga bata, no, wala naman na para madagdagan ang kanilang mga summer activities. Syempre, mainit din yan no, sa labas. So, at least dito, libreng aircon, no? Nandito tayo sa Barangay Hall. Dito natin ginaganap ang ating monthly youth camp para sa ating mga kabataang San Antonio. At syempre, no, again, no, bukod sa libreng aircon, meron ka ng values formation, meron kang spiritual nourishment, and most importantly, no, nagkakaroon ng social interaction ang mga kabataan, no, para medyo ma-detach naman sila sa kanilang mga gadgets, no, kahit papano. So again, ang ating main collaborator para sa ating Pray and Play program ay ang Bagong Ilog Christian Fellowship. So maraming salamat no, sa inyong patuloy na kolaborasyon para po sa programang ito. At syempre sa ating mga barangay workforce and of course sa ating BADAC co-chair na si Kagawad Cynthia Milo. And last but not the least mga kabarangay, this coming Saturday, ang ating Basura to Ayuda program, our Bayanihan Solid Waste Management Program dito po sa Barangay San Antonio. At syempre, no, 2 locations ulit to, mga kabarangay, no, the usual, no, sa Garnet Road, right across Mega Plaza Condominium, at dito sa ating Urban Garden naman po sa General Kapinpin, corner General Lim Street. So sa ating mga kabarangay, sa mga nanonood, no, ipunin na po natin ang ating mga recyclable waste, plastics, cartons, mga e-waste natin, no, even mga bukashid food waste natin, at dali na po natin this coming Saturday sa ating mga designated drop-off point. So again, this is open no, to all. Hindi lamang po sa ating mga kabarangay, kahit hindi kayo residente ng Barangay San Antonio, kahit nagtatrabaho lamang po kayo dito sa Barangay San Antonio, open po ito sa lahat. And we'd be happy to accept ang inyong mga ito-turnover na recyclable waste. So magkita-kita po tayo this coming Saturday para po sa ating Basura to Ayuda program. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, no? Napakarami nating ganap nitong mga nakaraang linggo, no? Maraming salamat sa inyong tulong at pakikiisa. Of course, sa ating barangay council, the SK Council, our social media team, maraming salamat sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, donors, mga collaborators natin, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtulong sa Barangay San Antonio. And of course, most importantly, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay po natin, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta para po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal na huwag natin kakalimutan ang ating pananampalataya. So sa inyo pong lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.